Magandang araw. Nagsisimula ang mga pangyayari sa pelikula sa paghahanda ni Sophie para sa kanyang unang araw ng trabaho bilang direktor sa isang publishing house. Pagdating niya roon, nakilala niya ang CEO na si Ronnie at agad siyang nag-organisa ng isang meeting upang salubungin ang mga empleyado. Ngunit na-late sa meeting ang pangpansamantalang teknikal na employee na si Max, na naging sanhi ng kaguluhan dahil sa kanyang pagka-late. Pagbalik ni Sophie sa kanyang opisina, nakarinig siya ng nakakainis na ingay mula sa pader. Napagtanto niyang si Max ang pinanggagalingan ng ingay, kaya't hiniling niya rito na gawin ang kanyang trabaho sa labas ng oras ng opisina upang hindi maabala ang ibang empleyado. Pagkatapos nito, nagsagawa siya ng isa pang meeting kasama ang literary director na si Friedrich at ang public relations officer na si Denise. Pag-uwi ni Sophie, ibinahagi niya sa kanyang asawa na si Johan ang karanasan niya sa unang araw ng trabaho. Ikinwento niya na kailangan pa ng maraming pagsisikap at panahon upang gawing moderno ang kumpanya, dahil mano-mano pa rin ang mga sistema sa halip na digital. Pagsapit ng gabi, pumunta si Sophie sa banyo at nanood ng mga erotic na pelikula upang maibsan ang kanyang tensyon. Kinabukasan, habang nakaupo sa kanyang mesa, muli niyang narinig ang ingay mula kay Max. Pinagsabihan niya ito at muling pinakiusapang magtrabaho sa labas ng working hours dahil naaapektuhan ang konsentrasyon ng mga empleyado. Nagpaiwan si Sophie sa opisina matapos ang opisyal na oras at nanood muli ng pelikula para ma-relax. Hindi niya alam, napansin ito ni Max at palihim siyang kinunan ng larawan. Kinabukasan, hinarang siya ni Max at sinabing alam niya ang ginagawa ni Sophie at mayroon siyang mga ebidensya. Ginamit ni Max ang impormasyon laban kay Sophie. Habang sinusubukang alamin ni Sophie ang tungkol sa kanya, nalaman niya mahirap lang si Max. Kaya nagpasya siyang gamitin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera kapalit ng pagbura sa mga larawan. Ngunit sinamantala ni Max ang sitwasyon at humiling na imbitahan siya ni Sophie sa tanghalian. Sa huli, napagtanto ni Sophie ang nais ni Max at tinanggap ang paanyaya. Habang kumakain, tinanong ni Max si Sophie kung bakit siya nanonood ng ganoong pelikula, ngunit naputol ang usapan nang dumating ang kaibigan ni Sophie. Sinabi ni Max na binuran na niya ang mga larawan, ngunit nagduda si Sophie kaya kinuha niya ang telepono nito at bumalik sa trabaho, taglay ang damdamin ng tagumpay. Nagkaroon naman ng alitan sina Danny at Friedrich dahil sa hindi angkop na mga usapan sa kanilang personal na account. Akala nila'y nahack ito, kaya lumapit sila kay Max para magpatulong. Ngunit nasa kay Sophie ang telepono ni Max. Habang hawak ito, nalaman ni Sophie na si Max din pala ang may pakana ng hacking upang mabawi ang kanyang cellphone. Namangha si Sophie sa katalinuhan ni Max. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo, naglagay ng lipstick, at bumalik kay Max upang ibigay ito. Sinabi niya na iyon ang paborito niyang kulay at tinanong kung paano niya ito mababawi mula kay Max sa isang matalinong paraan, gaya ng ginawa nitong pagbawi sa cellphone. Ngunit hindi maunawaan ni Max ang kilos ni Sophie kaya't itinago niya ang lipstick. Kinabukasan, nagpadala si Max ng sobre kay Sophie sa pamamagitan ng sekretarya. Nasa loob nito ang isang mensahe, hinihiling ni Max na sigawan ni Sophie ang ibang tao bukod sa kanya, dahil naintindihan niyang ang may hawak ng lipstick ang may kapangyarihang mag-utos, at kailangang sundin ito. Nagsimulang maghanap si Sophie ng empleyadong masisigawan. Ang nakita lamang niya ay ang sekretarya, na umalis ng walang palem. Ngunit pinaalalahanan siya nito na siya rin naman ang nagbigay ng permiso sa pag-alis. Dito naunawaan ni Sophie na isa lamang itong laro sa pagitan nila ni Max. Pagbalik sa opisina, tiningnan niya si Max. Kinabukasan, galit na umalis si Sophie mula sa publishing house, ngunit nabangga siya ng isang bisikleta at nakipagtalo sa may-ari nito. Lumabas si Max matapos marinig ang kanyang boses at tinulungan siyang ayusin ang mga papel. Ibinigay din niya pabalik ang lipstick, na may mensaheng siya naman ang humihiling ng pabor. Sa gabi, pumunta si Sophie kasama ang asawa niyang si Johan sa isang party, ngunit hindi siya komportable, lalo na't lagi siyang pinapahiya nito sa harap ng mga kaibigan. Kaya't nagpasya siyang pumunta kay Max upang maibsan ang tensyon. Dito nagsimula muli ang laro sa pagitan nila, nagpadala si Sophie ng mensahe kay Max na gumawa ito ng kaguluhan at ingay sa meeting kinabukasan. Sa araw ng meeting, nagulat ang mga empleyado sa pagdating ng mga janitor bago pa matapos ang pulong. Niloko sila ni Max, sinabing iniimbitahan sila ni Sophie para magkape bilang pasasalamat. Tinupad ni Max ang hiling ni Sophie. Pagkatapos ng lahat, nagtagpo silang muli sa opisina. Kinuha ni Max ang lipstick bilang senyales na siya na ang may karapatang humiling ng kapalit. Nais niya si Sophie, kaya nagpadala siya ng mensahe at hiniling na pumasok ito ng maaga sa trabaho suot ang kasuotan ng isang mga awit noong dekada 90. Tila tinupad naman ni Sophie ang kanyang kahilingan at laking gulat ng mga empleyado sa kakaibang pananamit ni Sophie, maliban kay Max, na siya rin ang nagudyok nito.
Binati ni Sophie si Max sa matagumpay niyang misyon at ibinalik ang lipstick sa kanya, ngunit masaya siyang hinalikan ni Max sa kalsada bilang tanda ng kanyang tagumpay. Kinabukasan, pumunta si Sophie sa paaralan para sunduin ang anak niyang si Isabella. Sinabi ng guro na matalino ang bata ngunit tahimik at iba ang interes kumpara sa kanyang mga kaklase. Pinayuhan si Sophie na harapin ang problema ng kanyang anak. 2 araw bago ang book fair, napansin natin na magkatapat ang silid ni na Sophie at Max. Panahon na ni Sophie para humiling kay Max dahil nasa kanya pa rin ang lipstick. Nag-iwan siya ng sulat sa pinto ni Max at hiniling na gumawa ito ng isang bagay na makakatawag ng pansin sa book fair. Kaya naisip ni Max na patayin ang lahat ng ilaw at agad na tumakbo palayo. Kalaunan, muling lumitaw si Max sa fair at sinalubong siya ni Sophie na humanga sa kanyang ginawa. Pagbalik ni Sophie sa kanyang kwarto, naghintay siya kay Max ngunit nakarinig siya ng tunog sa labas. Sumilip siya sa peephole at nakita si Max na nakatayo sa harap ng kanyang pinto, halatang kinakabahan. Kinabukasan, sa gitna ng press conference, nag-lunch si Sophie at Max kasama ang mga empleyado. Ngunit napansin ni Sophie na kausap ni Max ang sekretarya, kaya nakaramdam siya ng selos. Bumulong siya kay Max at sinabing gumawa ito ng isang bagay para maging mas kapanapanabik ang tanghalian. Hindi alam ni Max ang dapat gawin, ngunit nakita niyang walang tao sa kusina kaya nagpa siyang lagyan ng pampagising ang mga panghimagas. Binalaan niya si Sophie na huwag kumain hanggang hindi pa nagsisimula ang plano. Nagmistulang masarap ang mga panghimagas kaya agad itong kinain ng lahat. Sa gitna ng press conference, nag-away sina Friedrich at Denise, at isa-isang nawalan ng malay, maliban kay Sophie at Max. Kinabukasan, niyaya ni Sophie si Max sa swimming pool. Nag-enjoy silang dalawa, at pagbalik sa hotel, nagtuloy sila sa isang mas malalim na relasyon sa unang pagkakataon nagpalakpakan sila. Matapos ang book fair, nagbalikan na ang lahat sa publishing house. Ngunit hindi mahanap ni Max si Sophie, at nadiskubreng 3 linggo na itong nagtatrabaho mula sa bahay. Hindi rin ito sumasagot sa kanyang tawag. Kaya nagpa siyang puntahan ito sa bahay at pinuna ang hindi nito pagsagot. Sinabi ni Sophie na mali ang nangyari sa kanila, ngunit muli siyang naging mahina sa harap ni Max at muling nagkaroon ng palakpakan. Biglang dumating si Johan sa bahay at nakita si Max. Nagsinungaling si Sophie at sinabing si Max ay naroon para ayusin ang dishwasher. Nagkunwaring inaayos ito ni Max ngunit nagalit sa reaksyon ni Sophie. Kinabukasan, nagpunta si Sophie sa publishing house at humingi ng tawad kay Max. Pinatawad siya ni Max at niyaya siya sa bahay nito, isang tahanang may kasamang ibang naninirahan. Doon, ginugol nila ang buong araw na magkasama. Ikinwento ni Max na hindi siya mahal ng kanyang ina dahil lagi siyang kinikilala bilang isang bigo. Kinaumagahan, sabay silang pumasok sa trabaho. Napansin ng sekretarya ang pagiging malapit ni Sophie kay Max at binantaang isusumbong ito sa pulisya dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ngunit hindi ito pinansin ni Max at naghintay ng pagkakataon. Para kausapin si Sophie, ibinigay ni Sophie ang lipstick kapalit ng pagbisita ni Max sa kanyang ina at pagdiriwang ng kaarawan nito kasama siya. Tinanggap ito ni Max. Umuwi si Sophie at sinubukang gumawa ng cookies para kay Isabella ngunit tulad ng dati, pinagtawanan siya ni Johan. Kaya nagkulong siya sa banyo at tahimik na umiyak. Samantala, binisita ni Max ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Tinanong siya ng bata kung may kasintahan siya, at ipinakita ni Max ang larawan ni Sophie. Laking gulat ng kanyang ina nang malamang isang may asawa at may anak na babae ang karelasyon ng anak. Habang nangyayari ito, sinurpresa ni Johan si Sophie at sinabing nais na nitong manirahan sa London. Hiniling nitong iwan ni Sophie ang trabaho. Nagalit si Sophie dahil hindi siya tinanong o isinama sa desisyon. Pumunta si Sophie sa publishing house at sinabing lilipat na siya sa London kasama ang kanyang asawa at anak. Narinig ito ni Max at hindi maintindihan ang nangyayari. Sinigawan niya si Sophie sa harap ng lahat at sinundan ito palabas. Galit si Sophie at sinabing wala sa kanilang dalawa ang pag-ibig, ito'y kabaliwan lamang. Inamin niyang pinagsisisihan niya ang pagkakakilala sa kanya, saka itinapon ang lipstick sa kalye. Iginiit ni Sophie na wala nang namamagitan sa kanila, at halatang nasaktan at nagulat si Max. Bumalik sa trabaho si Max ngunit nawalan ng malay. Pagkagising niya, siya'y humagulgol. Nalungkot din si Sophie at hiniling na sana'y may himalang mangyari para maibalik si Max. Kinabukasan, niyaya ni Johan si Sophie na lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Doon ay muli niyang binastos si Sophie sa harap ng lahat, tinawag pa ang ama nitong baliw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Sophie at sinagot ito ng matindi. Umalis siya at nagpunta sa publishing house suot lamang ang bathrobe. Binulabog niya ang meeting, pinunit ang kontrata ng isang bagong empleyado. Paglabas niya, sinundan siya ni Max.
Panang tuwa ang puso nito nang matuklasang hindi tumuloy si Sophie sa London, dahil minahal siya nito at pinili siyang ipaglaban sa kabila ng lahat ng panlipunang paghusga sa relasyon ng isang mas matandang babae at binatang patuloy pang naghahanap ng landas sa buhay. At dito nagtatapos ang pelikula.